The Philippines has always abided by the one China policy. Singapore, in fact, is the country that seemed to have, tried to hedge or at least tried to establish quasi diplomatic relations or at least better relations with Taiwan, and yet they don't get as condescending remarks like President Marcos should read more books. I think that's very undiplomatic. I think at the end, the China at the moment just doesn't have a lot of tolerance with the Marcos Jr. administration. There is nothing that the Marcos Jr. administration will do that will please China at the moment. Absolutely. Kasi nakikita siguro ng China na itong kasalukuyang administrasyon ay hindi nila kayang hawakan. Right? Yun ang yun ang nagiging takbo eh. Ang daming bansa ang bumati sa Taiwan. Pilipinas lang yun pinagtripan. One China policy, baka piling yata ng China, probinsya tayo ng China. Ay sakit sa banks, di ba? Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. This is Dadrick again, talking about the reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi kung nasa ang panig man tayo ng mundo. Muli tayo humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos sa kalusugan, physical, man o mental sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so hanggang ngayon mainit pa rin yung usapin na yan regarding doon sa napakasimpleng tweet sa X, na formerly Twitter ng ating Pangulo ng pagbati niya dito sa bagong presidente ng Taiwan, which is sinabi naman ng DFA na syempre in a good relation, kahit pa sabihin pang nagkakagulo kayo, may 200,000 kaming OFW doon, di ba? Pero sabi nga, wag daw maglaro sa apoy ang ating Pangulo. Kayang apoy yung nilalaro. Bakit yung mga ibang bansang bumate, parang okay lang sila. Pero pagdating sa Pilipinas, di ba, nung binati itong yung bagong Taiwan president na si Lai Ching-te, deadma sila. So what's the big difference, no? So yun nga yung naging puna nitong ano pangalan nitong political analyst na ni-introduce natin kanina, na sinasabi nga mukhang kahit anong gawin, China will not be pleased by the president. So, dapat ba na tipo bang maglumuhod ang ating Pangulo dito sa China, na tipo bang nakipag-usap ng maayos, di ba? Ilang beses sila nagkausap ni Xi Jinping, dumalaw pa sa China ang Pangulo. Pagkatapos ng dalaw, nagle-laser dyan sa WPS. Ang gulo, di ba? Tapos ang dating para bang kailangan nating sumunod sa kanilang sinasabi na One China policy. So nire-respeto naman yun ng Pangulo. As sinabi nga ng DFA, yun nga lang pinananatili nga lang ng ating Pangulo yung isang magandang relasyon dahil nga sa proteksyon na rin, ng ating mga kababayan na OFW. Ang dami niyan, 200,000 OFWs recorded na nagtatrabaho sa Taiwan. So, ilan ba naka-record na OFW sa China? So, pakinggan natin itong naging komento ni Senator Coco Pimentel regarding dito sa naging hakbang na to ng Pangulo, na medyo parang trying to be safe doon sa pahayag, pero sa nakikita natin is, siyempre alam naman natin na dapat kumbaga sana lumalabas, if you will try to analyze the full context, is insensitive yung naging hakbang ng Pangulo. So if we have to be that sensitive to China, is China that sensitive to us? Kasi ano yan di ba?
sabi nga, in a relationship, kailangan yan anong tawag natin dito is pantay, no? Yung respeto nyo sa isa't isa, di ba? Kung naghahanap sila ng respect and they cannot give it in return, so why it will seem that the president's approach to the new president of Taiwan is insensitive to China? Kaya nag-iiyak sila. Pero yung mga ibang bansang nagsibate, wala naman silang M. At napakinggan natin itong si Coco, right? Si Senator Coco Pimentel. Ayan. Kung may one China policy tayo, we should be sensitive about the point of view or belief of that. Ay, sabi niya, if we have a one China policy o kung may one China policy tayo, dapat daw maging sensitive tayo or is talking about the president, no? Hindi naman tayo may one China policy, di ba yung China? Naguluhan lang ako. Ulitin nga natin yung sinabi ni Sen Coco. Ayan. Kung may one China policy tayo, we should be sensitive about the point of view or belief of that China which we are recognizing. Yes, we are recognizing, but we don't have the one China policy because we are not part of China. Is my English that poor to understand the message? Nahawa sabi nga, English Carabao, di ba? Sensitibo lang tayo kung ang feeling ng China, if the feeling of that China which we are recognizing is that is a renegade. Ayan. Yun yung parang safe way, di ba? Yung that China na pinopoint yung si China, isa lang naman yung China sa mapa. Ako minsan naguguluhan no? Ganon kasi yung tema yung to be in a safe side, di ba? Province. And then nagkaroon ng election sa renegade province nila. Do we go out of our way to greet the winner in the election in that renegade province? We could have refrained from doing so. Yes, we could have refrained for doing so dahil nga dinideclare ng China na ang Taiwan ay isa nilang probinsya, a renegade province, no? Kumbaga sa maligalig nilang probinsya which is tumatalikod sa kanila. But yes, that's a problem between Taiwan and China. And 'di ba, isa sa naging punto na sinasabi nga ng Pangulo is friends to all, enemy to none. So wala paano 'yan? 'Di ba? Is the president also sensitive when nung dito sa problema ng Palestine, no? Tsaka ng Israel, di ba? So if the president will be concerned in Palestine, no, with Hamas, di ba, the group, no, from Palestine, and also with Israel because he considers the situation of the Filipinos on those places. So saan lulugar ang presidente? Kailangan niyang magkaroon ng maayos na komunikasyon with both sides because he is trying to protect the welfare of the Filipinos working on that side of the world. Asan yung insensitivity? Right? Kasi ito pa isang sabi niya, we are a sovereign country. Saan na magsalita? A sovereign country, the president. Sovereign country pala tayo Ano ba yung dugtong? Medyo na luliya ako dun. Sovereign pala tayo So we have our right. Ayan. Can do what he did. Pero syempre, we do not live in a vacuum. It is not living in a vacuum it's not being a no man's in an island. Di ba? Dahil nga, definitely, it is a point of, katulad nga na ipinahayag ng DFA, no? To maintain that relationship, di ba? Kasi nga, to protect the welfare of the 200,000 Filipinos working doon sa Taiwan. Hanggang madadagdagan pa yan. Daming hiring sa Taiwan. No man is an island. The community of nations na ito, ang kilos natin affect some other nations. So, merong ma-upset. So, i-anticipate na lang. So, na-upset si China. Na-upset siya sa Pilipinas lang. Yun yung yun yung medyo confusing Bakit sa Pilipinas lang? When other countries also greeted
the new elected president, no, si President Lai Ching-te na Taiwan, then para sa Pilipinas lang sila nag-react ng ganon. Nang dahil ba diyan sa problema sa WPS, tapos nagkaroon sila ng diyan sa Makati nga ba ito or sa BGC, no? Naging mainit yung mga balitaktakan. Hindi ko mahanap yung actual na video kasi noong time, yung part na yun, no? Ano ko lang sa balita. Regarding nga doon sa para bang medyo mas naging itong usapin sa West Philippine Sea. So sino ba yung starters? Who is the one provoking, 'di ba? Nung nakaraan lang, 'di ba? Yung binomba ng tubig na itong mga pro-China isa para bang okay lang ginagawa sa atin. Hindi ko maintindihan talaga, no? Then they are shouting na para daw sila sa bayan. Hindi kaya mas maganda pag para sila sa bayad. Then ito naman yung naging komento naman ni Aling Risa. So, walang voice over. Tayo na lang ang magbasa. Natin lahat yan. Ang lakas pala ng audio. Babasahin ka lang naman Sabing gano'n ni Risa, the administration should get its act together. Bakit? Nagkahiwalay ba yung gobyerno? Hindi ba tugma? Diba? We cannot have the president, the chief architect of foreign policy, say one thing, while the Department of Foreign Affairs says another. Bumati lang naman yung presidente. Alin yung hindi umakma? Hindi ko naintindihan yung sinasabi ni Risa. Nakuha nyo ba yung sinasabi ni Risa na yan? Alin ang hindi nagtugma? Basahin nga natin yung tweet ulit. Nasaan na ba yung tweet na yan? Tweet. Ayan. Diba? Bulat-lutin muna natin habang inaano ko lang atong tweet na to. Alin ba yung sinasabi niyang should get its act together, 'di ba? Alin ba yung hindi naging together again? Ang labo yata ni Risa doon. Alin yung hindi umaakma? Hindi ko nakuha, hindi ko naintindihan. Basahin natin yung naging tweet ni PBBM. Ayan. On behalf of the Filipino people, siyempre on behalf, he is the president, so he will use that kind of word, no? On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests for fostering peace and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. Alin yung hindi umaakma dito sa sinabi ni PBBM? Doon lang tayo sa sinabi ni PBBM. Nag-thank you lang naman si ano ba yung naging sagot ni Lai Ching-te? Thank you, President at Bongbong Marcos, for your congratulations. I deeply value the enduring friendship between Taiwan and the Philippines. I look forward to enhancing our economic and people-to-people ties while championing democracy, peace, and prosperity in the region. Right? So at that point, yun lang naman yung naging sagutan ng dalawa na pinapalaking issue nitong pagmamaktol ng China. Na yung sinabi naman ng DFA, kung ating aanalisahin ito, ayan. China slams Marcos, congratulations of new Taiwan president. President Marcos' tweet congratulating Taiwan's President-elect Lai Ching-te was his way of thanking Taiwan for hosting 200,000 overseas Filipino workers and holding a successful democratic process, the Department of Foreign Affairs said yesterday, the other day, while reaffirming the country's One China policy. So sabi nga, nakikiano kami doon sa sinasabi niyong One China policy, pero alin yung wrong move? Alin yung sinasabi ni Risa na to put together, di ba? Medyo naguluhan ako doon sa sinasabi ni ang hirap kasi nitong ating gamit na to ayaw makisama. Ayan. Ito sinasabi ni Risa na the administration should get its act together. Alin ang hindi together? Kung paaanalisahin mo yung konteksto ng sinabi ng DFA at yung mensahe ni PBBM is
parehas. Diba? Yung people-to-people relationship, right? Because we are sending our OFWs to Taiwan. So, alin yung hindi akma na sinasabi ni Aling Risa? Right? Alam niyo yon, yung bang sabi nga minsan syempre, mema lang. Oh, tapos, ngayon, sa may cambio. Kasi they always put themselves in yun doon sa safe place, no? In any case, China has no business telling Filipinos what to say or not. Sa may cambio. Diba? Yung bang para bang hindi raw ayusin daw ng administrasyon na tipo bang nasa isang page sila na hindi kumakapa yung sinasabi na alin ba yung hindi isang page. When looking at the tweet, no, we look forward to close collaboration, strengthening mutual interest for fostering peace and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. So, alin yung hindi tugma? Nakuha nyo? Diba? Ako naguluhan din doon sa binabasa ko. Kasi, kailangan bang yung tweet ng Pangulo isasabihin niya na regarding the 200,000. No, that's the context of the tweet, di ba? Mala akong makitang sasabihin na hindi tugma, tsaka yung naging pahayag ng DFA. Sakit sa bangs. Ngayon, ito naman yung naging punto na sinasabi nitong si pangalan nito. Tuloy nga natin ito. Historically, Ito sinasabi ni Aris Arugay, no, isang political analyst. Okay, head siya ng political science. So, ito daw yan. Philippines has always abided by the One China policy. Singapore, in fact, is the country that seemed to have, tried to hedge or at least tried to establish quasi-diplomatic relations or at least better relations with Taiwan. And yet, di ba? Bakit nung bumati yung Singapore sa Taiwan, walang sinabi ang China? Right? Mas yung relasyon ng Singapore tsaka ng Taiwan comparably sa relasyon ng Pilipinas at ng Taiwan. I think kasi medyo magkahawig ba yung salita nila? they don't get as condescending remarks like President Marcos should read more books. Parang sinabi naman na napakabobo ng ating presidente nang dahilan sa kanilang One China policy. Ang bastos naman talaga ng spokesperson ng China na yon. Right? Kasi talaga sa para bang did our any persons in the government na nagsalita ng ganun ka-harsh sa kay Xi Jinping? Wala pa akong nabalitaan. Meron kayo nabalitaan? I think that's very undiplomatic. I think it is. It's very undiplomatic kasi nga ang dating isabihan mo yung pangulo na magbasa siya ng maraming libro, no, na maintindihan niya kung ano yung One China policy, which is nirerespeto, no, ng mahabang panahon na ng Pilipinas yung in-claim nilang One China policy, right? They're looking for a mutual understanding, no, a respect. But did they return that favor to us? Diba? Yung pambabastos na lang. Sabi nga, nung nakaraan, dumalo pa. Ayan, yan yung nasa China si PBBM. After that, pagbalik sa Pilipinas, biglang-bigla may problema na naman sa WPS. Hindi ba nakokontrol ni Xi Jinping yung kanyang mga tao or they are just doing such thing na tipo bang to provoke, right? Tapos galit na galit sila. They even mentioned the One China policy regarding doon sa pagdagdag ng mga EDCA sites, right? Ano kinalaman nila sa Pilipinas?
Are the Chinese or the Chinese government thinking na ang Pilipinas parte ng China? Is it because of what FPRRD or former President Digong Duterte mentioned that it will be fine that the Philippines will be a province of China? Is there something na sasabihin na pagkasunduan ang hindi natin alam? Na parang yung mga nakarang administrasyon noon na yung usapin Justice Spratly biglang nawala sa picture? Di ba? Oh. And the China at the moment just doesn't have a lot of tolerance with the Marcos Jr. administration. Wala silang tolerance sa Marcos administration. Alam nila hindi nila mahahawakan sa leeg Bakit kaya? There is nothing that the Marcos Jr. administration will do that will please China at the Yes, walang maaaring gawin, no? Na kahit anuman ang administrasyon ni PBBM nasasabihin na ma-please or matutuwa ang China. For what reason? Bakit nga ba? Ano sa palagay ninyo? Kasi ako, para bang hindi ko rin makapa 'Di ba? They got a good talk, 'di ba? Tapos ilang meeting, 'di ba, yung sa mga pagkikita nila, right? Nagkakaroon sila ng pag-uusap on the side, right? Tapos dumalaw doon sa China, tapos after nun, nagkita na lang sila, usap na naman sila, 'di ba? They always ask for a bilateral agreement, a bilateral talk, no? And they wanted everything to be mutual. But unfortunately, hindi maging mutual kasi hindi ma-return to us yung respect na hinahanap nila. So, sabi nga, in a relationship, it has to be a two-way road right? It cannot be a one-sided love affair. Gusto ng China, love natin sila, pero di nila tayo love. Mahirap yun. Right? Yan ang medyo confusing with dito sa sitwasyon na to na hindi naman kailangan pang basahin ng napakahaba, no. Yung pinagtutugma lang naman natin yung sinabi nga ni Risa regarding doon sa hindi nagtutugma, no. Yung pahayag ng Pangulo, which is alin ang hindi tumutugma, which is yun yung pinaka-konteksto regarding dito sa collaboration, sa relationship, 'di ba? To foster our people, right? May mga Taiwanese na nasa Pilipinas, mga nag-aaral, 'di ba? Or maybe some Taiwanese working in the Philippines, right? Hindi lang naman ang daming mga foreign students na nasa Pilipinas, right? So Taiwan also is looking forward na for the protection of their people na nasa lupa natin. At ganoon din naman ng presidente, ng mga mamamayan natin na nandoon sa lupa nila. Right? Alin ang hindi tugma? Naguluhan ako kay Risa. Di ba? Yun lang naman yung nasabi ko nga, why suddenly is para bang inilagay sa hot seat ang ating Pangulo? Siyempre, nagpupuputak na naman yung mga bulok at bobolagers na mga pro-China na sabi ko nga ala sistema siguro niyan parang Jerry Maguire, no? Show me the money. Ay nandoon na yung 'di ba nung mga nakaraan balita alam niyo na kung naglilikot-likot naman kayo dyan sa social media. Hindi ko mahanap nasasabing hindi tugma, 'di ba? Kayo, mayroon ba kayo masasabing hindi tugma? Right? Ang linaw naman ng pahayag. Ang linaw naman ng tweet ng Pangulo. And suddenly, they just make a big deal out of it when wala naman silang naging bad thoughts or bad words or hindi magandang pagpapahayag sa mga ibang leaders ng mga ibang bansa na bumati din sa Taiwan, sa bagong presidente ng Taiwan. Sa muli, ito po si Daddy Rick na nagpapaalala, ang buhay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan, bagkus ito isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ingats, ingats, ingats kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all. Have a good night, everyone. See you tomorrow.